Isang pirasong papel. Iyan lang ang halaga ng dangal ko sa harap ng mga De Silva. Habang nakasuot ako ng mamahaling gown, tinitingnan ako ng asawa ko na parang isang basurang kinuha lang sa kalsada. Pero tandaan nyo ito, ang basurang tinapon nyo, siya ring susunog sa imperyong itinayo nyo sa dugo ng tatay ko. Sino ang tunay na talo sa larong ito? Handa na ba kayong makita ang pagbagsak ng Reyna? Huwag kang mag-alala, mommy. Pagkatapos ng pirmahan ng kontrata, tapos na rin ang papel niya sa buhay ko. She's just a tool, isang hamak na waitress na madaling bayaran ng dignidad para lang sa pera. Ang boses ni Gabriel ay malamig pa sa hanging hatid ng aircon sa loob ng malawak na silid na iyon. Ang bawat salita niya ay tila bawat patak ng asidong unti-unting kumakain sa pagkatao ni Althea na nakatayo sa labas ng pinto. Hawak niya ang isang tray ng mainit na sinigang, ang paboritong ulam ni Gabriel na maingat niyang niluto kahit papagod siya galing sa double shift sa restaurant. Masakit pa ang kanyang mga daliri dahil sa paso ng kalan, ngunit binaliwala niya iyon, iniisip na kahit sa maliit na paraan ay maiparamdam niya ang pasasalamat sa lalaking nangakong ililigtas ang kanyang kapatid mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit ang pasasalamat na iyon ay biglang naging abo. Ang tray sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Nararamdaman niya ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Ang bawat hininga ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi niya magawang bitawan ang tray dahil ayaw niyang gumawa ng anumang ingay na magbubunyag ng kanyang presensya. Kaya mas hinigpitan niya ang kapit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa gilid ng kahoy na tray. Naghahatid ng hapdi na hindi man lang umabot sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Sa loob ng silid, narinig niya ang matunog na tawa ni Doña Victoria. Isang tawang puno ng pangungutya at tagumpay. Good, make sure she knows her place, Gabriel. Huwag mong hahayaang isipin ng babaeng iyan na magiging bahagi siya ng pamilyang ito. Pagkatapos niyang pirmahan ang mga papeles na magliligtas sa kumpanya, itapon mo siya pabalik sa imburnal kung saan mo siya pinulot. Unti-unting lumabo ang paningin ni Althea dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Naalala niya ang kanyang ama, ang kanyang tatay, na palaging nagsasabi sa kanya na ang dangal ay hindi nabibili ng kahit anong yaman. At ngayon, narito siya. Ibinebenta ang kanyang sarili sa mga taong walang ibang tingin sa kanya, kundi isang kasangkapan na matapos gamitin ay pwedeng yurakan at itapon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pagtambol ng kawalan ng pag-asa. Napatingin siya sa singsing na suot niya, isang simpleng ginto na sumisimbolo sa isang kasinungalingang kailangan niyang panindigan para sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, ang marangyang mansyon ng mga De Silva ay tila naging isang napakalaki at napakalamig na libingan para sa kanyang mga pangarap. Dahan-dahan siyang tumalikod, bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Hindi niya alam kung paano niya nagawang ilapag ang tray sa mesa sa pasilyo nang hindi lumilikha ng anumang tunog. Habang naglalakad siya palayo, ang mga salita ni Gabriel ay patuloy na umaalingaungaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi na mabubura kailanman. Hanggang kailan mo kayang lunukin ang iyong sariling luha para sa buhay ng ibang tao? Sa gitna ng dilim at yaman, may puwang pa ba ang isang hamak na waitress na katulad niya para mahanap ang katarungan? O tuluyan na siyang lalamunin ng sistemang binuo para lamang sa mga makapangyarihan? Ang kwartong ito ay hindi para sa isang asawa, kundi para sa isang aliping kailangan ng bantay. Iyan ang mga salitang bumati kay Althea pagkapasok niya sa isang maliit at madilim na silid sa dulo ng pasilyo ng mansyon. Malayo ito sa marangyang master bedroom ni Gabriel. Dito siya dinala ni Doña Victoria. Sa isang silid na dati ay ginagamit lamang bilang imbakan ng mga lumang gamit. Ang amoy ng alikabok at kalumaan ay humahalimuyak sa hangin, tila sumasalamin sa kung paano siya tinitingnan ng pamilyang ito. Isang bagay na itinabi dahil hindi na kailangan, ngunit kailangang panatilihin sa loob ng bahay para sa isang layunin. Mom, are you sure about this? Dito mo talaga siya patitirahin? Tanong ni Gabriel na nakatayo sa may pintuan. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Gabriel, anak, kailangang matutunan ng babaeng ito ang tamang disiplina bago natin siya iharap sa publiko bilang asawa mo, sagot ni Doña Victoria, habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mamahaling perlas na kwintas. Lumingon siya kay Althea, na may mapang-aping tingin. Dahil ikaw na ang asawa ng aking anak,
Ibig sabihin ay kailangan mong pangalagaan ang tahanang ito. Mula ngayon, ikaw ang mamamahala sa paglilinis ng aking personal na silid at ng library. Ayaw kong may ibang humahawak sa mga gamit ko kundi ikaw. Hindi nakapagsalita si Althea. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing hindi siya pumasok sa kasunduang ito para maging katulong, ngunit ang mukha ng kanyang kapatid na nakahiga sa hospital bed ang tanging nakikita niya. Opo, ma'am, Doña Victoria, mahina niyang sagot. Good, simulan mo na ngayon. Ang library ay kailangang kuminang bago dumating ang mga bisita bukas. Utos ng matanda bago ito tumalikod at umalis ng may marangyang indayog ng balikat. Naiwan si Gabriel at Althea sa loob ng masikip na silid. Lumapit ang lalaki, ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng alikabok. Just follow her rules, Althea. It's better this way. Pagkatapos ng 6 na buwan, makukuha mo ang pera at malaya ka na, sabi nito sa tunong tila ba ay pinapalubag ang kanyang loob. Ngunit para kay Althea, ito ay isa lamang paalala ng kanyang pagkakabilanggo. Gabi na nang matapos si Althea sa paglilinis ng malawak na library. Ang kanyang likod ay kumakabit sa sakit at ang kanyang mga tuhod ay nanginginig dahil sa ilang oras na pagluhod para punasan ang bawat sulok ng sahig. Habang nililinis niya ang isang antigong cabinet sa madilim na sulok ng silid, napansin niya ang isang maliit na drawer na tila hindi maayos ang pagkakasara. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niya itong hinila. Walang tunog na lumabas sa pagkilos na iyon dahil sa husay ng pagkakagawa ng muebles. Sa loob ng drawer, sa gitna ng mga lumang dokumento, ay may isang maliit na pelos na kahon. Binuksan niya ito at doon ay tumigil ang tibok ng kanyang puso. Isang lumang butones. Isang simpleng butones na yari sa tanso, may gasgas at luma na. Ngunit kilalang kilala ito ni Althea. Ito ang butones mula sa uniforme ng kanyang tatay noong nagtatrabaho pa ito bilang head accountant ng mga De Silva. Naalala niya kung paano niya mismo tinahi ang butones na yon para sa kanyang ama noong gabi bago ito inaresto. Bakit nasa pag-aari ni Doña Victoria ang isang piraso ng alaala ng kanyang ama? Bakit ito nakatago sa isang sekretong drawer? Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan habang hawak-hawak ang butones. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila nagsisimulang magdugtong, ngunit ang larawang nabubuo ay mas madilim kaysa sa kanyang inaakala. Nararamdaman niya ang pagdaloy ng pawis sa kanyang noo, habang ang katanungan ay paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Ang butones na ito ay hindi lamang isang piraso ng metal. Ito ay isang ebidensya ng isang nakaraan na pilit nilang ibinaon. Ang bawat patak ng dugo ko ay katumbas ng isang hininga para sa kapatid ko, kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili kong buhay. Ang kaisipang ito ang tanging nagbibigay ng lakas kay Althea habang binabagtas niya ang madilim na pasilyo ng mansyon. Ramdam niya ang matinding pag-ikot ng paligid. Ang bawat hakbang ay tila paglutang sa ibabaw ng malambot na ulap na hindi niya masalubong ang katapusan. Ang kanyang mga labi ay tuyot at maputla, at ang kanyang paningin ay unti-unting nilalamon ng mga itim na tuldok na sumasayaw sa hangin. Kaninang umaga, matapos siyang pagmalupitan sa salita ni Doña Victoria at sabihang hindi siya bibigyan ng kahit pisong allowance dahil kasama na sa kontrata ang pagkain at tirahan, palihim na lumabas si Althea. Nagtungo siya sa isang maliit at tagong klinika sa labas ng lungsod. Doon, ibinenta niya ang kanyang dugo. Ang tanging bagay na natitira sa kanya na may halaga pa sa mundong ito. Ang perang nakuha niya ay sapat na para pambili ng mga gamot na kailangan ni Benjo para sa susunod na 3 araw. Kahit nanghihina, kailangan niyang kumilos. 2:00 na ng madaling araw, ngunit hindi pa rin umuuwi si Gabriel mula sa isang charity gala. Bilang asawa, utos ng kanyang biyenan na kailangang siya ang magbukas ng pinto at maghanda ng tsa para sa lalaki, anuman ang oras. Nabalik lamang ang diwa ni Althea nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng trangka ng malaking pinto. Pumasok si Gabriel, ang kanyang kurbata ay maluwag na at bakas ang pagod sa kanyang mga mata. Huminto ang lalaki nang makita si Althea na nakatayo malapit sa kusina, suot ang kanyang simpleng duster na tila mas lumuwag sa kanyang nangangayayat na katawan. "Bakit gising ka pa?" tanong ni Gabriel sa tonong Taglish na tila naiirita ngunit may halong pagtataka. "I told you you don't have to wait for me." "Pinaghahanda po kita ng tsaa, Gabriel," mahinang sagot ni Althea.
Sinubukan niyang humakbang patungo sa takure, ngunit ang kanyang mga binti ay biglang nawalan ng lakas. Ang lamig na nagmumula sa sahig ay tila gumagapang paitaas sa kanyang katawan. Napansin ni Gabriel ang kakaibang putla ng babae. Althea, are you okay? Bakit parang wala ka sa sarili? Hindi na nagawa pang sumagot ni Althea. Ang huling nakita niya ay ang pagmamadaling paglapit ni Gabriel sa kanya bago tuluyang dumilim ang lahat. Ang katawan niya ay bumagsak sa matigas na sahig ng kusina. Isang marahang tunog ng pagkakalapat ng laman sa semento ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Sa pagbagsak niya, ang mahabang manggas ng kanyang damit ay bahagyang naisingit pa itaas. Dahil sa liwanag ng lampara sa kusina, malinaw na nakita ni Gabriel ang mga sariwa at nangingitim na bakas ng tusok ng karayom sa kaliwang braso ng babae. Hindi lamang isa, kundi sunod-sunod na marka na tila mga selyo ng paghihirap. Nanigas si Gabriel sa kanyang kinatatayuan, habang hawak ang walang malay na katawan ni Althea. Ang kanyang puso ay biglang kinabahan sa isang dahilan na hindi niya maipaliwanag. Ano ang ginagawa ni Althea sa kanyang sarili? At bakit tila mas marami pa siyang hindi alam tungkol sa babaeng ito kaysa sa mga nakasulat sa kontratang pinirmahan nila? Ang pinakamasakit na init sa mundo ay ang yakap na alam mong hiram lamang. Isang haplos na mag-iiwan sa iyo ng mas matinding ginaw kapag natapos na ang dula. Ito ang unang pumasok sa isip ni Althea nang idilat niya ang kanyang mga mata. Hindi ang marangyang kisame ng kwarto ni Gabriel ang kanyang nakita, kundi ang madilim at maalikabok na kisame ng kanyang sariling maliit na silid. Sa tabi ng kanyang maliit na higaan, nakaupo si Gabriel sa isang lumang kahoy na silya na dinala mula sa kusina. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay nakasampay sa gilid, at ang mga manggas ng kanyang puting polo ay nakatupi hanggang siko, basa ng tubig sa dulo. Hawak niya ang isang maliit na palanggana ng malamig na tubig at isang puting tuwalya. Nang mapansin ni Gabriel, nagising na si Althea, dahan-dahan niyang inilapat ang basang tuwalya sa noo ng babae. Ang lamig niyon ay nagdulot ng bahagyang panginginig kay Althea. Ngunit mas naramdaman niya ang init ng mga daliri ni Gabriel na bahagyang dumampi sa kanyang balat habang iniaayos ang kanyang basang buhok. Isang pamilyar na kaba ang sumikip sa kanyang dibdib. Isang damdamin na nagnanais na sumuko sa proteksyon ng lalaking ito. Huwag ka muna bumangon, Althea. You ran a very high fever kagabi. Ang banayad na utos ni Gabriel. Ang kanyang boses ay walang bakas ng lamig na narinig ni Althea noong nakaraang gabi sa labas ng pinto ng opisina. Tinitigan ni Althea ang mukha ng lalaki. Sa malapitang tingin, nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito, ang maliliit na guhit ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata na tila hindi natulog sa buong gabi. Napakagandang tingnan ng tagpong ito. Tila ba sila ay isang tunay na mag-asawa na nagmamahalan sa hirap at ginhawa. Ngunit sa likod ng magandang tagpong ito, naroroon ang katotohanang marumi at masakit. She's just a tool. Aita. Ang mga salitang iyon ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa kanyang alaala, pinapatay ang anumang munting pag-asa sa kanyang puso. Bakit mo ako inaalagaan, Gabriel? Ang mahinang tanong ni Althea, ang kanyang boses ay paus at halos bulong na lamang sa katahimikan ng silid. Hindi ba bahagi lang ito ng kontrata natin? You don't have to pretend kapag walang ibang tao rito. Umiwas ng tingin si Gabriel. Tila nahuli sa isang pagkakamali na hindi niya kayang ipaliwanag. Inilapag niya ang tuwalya sa palanggana bago muling tumingin sa braso ni Althea na may mga bakas ng tusok mula sa pagbebenta ng dugo. Kagabi, habang umiiyak ka sa lagnat, sobrang higpit ng hawak mo sa kamay ko. You kept calling for your tatay. You looked so small and scared. Napatitig si Althea kay Gabriel. Naalala niya ang kanyang panaginip kagabi. Ang pakiramdam na may humahawak sa kanyang kamay sa gitna ng kadiliman. Nagbibigay sa kanya ng lakas upang mabuhay. Akala niya ay ang kanyang ama ang kasama niya. Ngunit si Gabriel pala iyon. Hindi ko binitawan ang kamay mo dahil baka lalo kang matakot. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay may halong emosyon na tila ngayon lang niya naramdaman. Ang maliit na detalyeng ito ay nagdulot ng matinding kurot sa puso ni Althea. Isang gintong sandali ng totoong koneksyon sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Nang tumayo si Gabriel upang palitan ang tubig sa palanggana, may nalaglag na ilang dokumento mula sa kanyang bulsa. Mabilis na yumuko si Althea upang pulutin ito mula sa sahig,
Ngunit bago pa man niya may abot kay Gabriel, nahagip ng kanyang mga mata ang isang familiar na pangalan sa ilalim ng papel. Ito ang opisyal na ulat ng pag-audit sa kumpanya ng kanyang ama, ang kumpanyang bumagsak at nagdala sa kanila sa kahirapan. Ang mas nakakapanghina ay ang nakitang malaking pirma sa ibaba ng dokumento na nagpapatunay ng kasalanan ng kanyang ama. Pirma iyon ni Gabriel, may 5 taon na ang nakalilipas. Bago pa man makapagsalita si Althea, isang matalas na tunog ng sapatos na may mataas na takong ang umaling-awngaw sa marmol na sahig sa labas ng pasilyo. Mabilis na lumalapit sa pinto ng kanyang silid. Isang boses ng babae ang sumira sa katahimikan, puno ng kapangyarihan at pag-aari. Gabriel, I know you are in here. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Ang pinto ay biglang bumukas ng walang babala. At doon ay tumayo si Nicole, ang reyna ng nakaraan ni Gabriel, na may galit at selos sa kanyang mga mata. Walang mas matalas na sandata kaysa sa mga salita ng taong ang tingin sa iyo ay hindi kapwa-tao, kundi isang dumi lamang na dapat tapakan ng paulit-ulit upang hindi na muling makabangon. Ang pinto ng silid ni Althea ay nanatiling nakabukas habang si Nicole ay dahan-dahang pumasok. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagmamataas na tila ba pag-aari niya ang bawat sulok ng mansyon. Tiningnan niya si Althea mula ulo hanggang paa. Isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na may mamahaling pulang lipstick. So, ito pala ang bagong laruan mo, Gabriel? Ang natatawang tanong ni Nicole, ang kanyang boses ay tila isang matalim na huni sa gitna ng katahimikan. I thought you had better taste. Mukha siyang katulong na bagong gising sa hirap. At dito mo talaga siya pinatira? Sa bodega? Nicole, lumabas tayo. Hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Ang mariing utos ni Gabriel habang hinahawakan ang braso ni Nicole upang hilahin ito palayo. Ngunit bago pa man sila makahakbang, mabilis na itinago ni Althea sa ilalim ng kanyang unan ang dokumentong may pirma ni Gabriel. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok hindi dahil sa takot kay Nicole, kundi dahil sa katotohanang hawak na niya ang ebidensya ng pagtataksil. Bakit ako lalabas? I have every right to be here, Gabriel. Your mom invited me. Sagot ni Nicole sabay bawi ng kanyang braso. Lumingon muli siya kay Althea, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa selos, kahit papilit niyang pinapanatili ang kanyang marangyang anyo. Prepare yourself, waitress. May malaking hapunan mamayang gabi kasama ang mga kasosyo sa negosyo ng mga De Silva. At sinabi ni Tita Victoria na kailangan mong ipakita kung ano ang tunay mong silbi rito. Dumating ang gabi at ang malawak na hapagkainan ng mga De Silva ay napuno ng ingay ng mga mamahaling baso at ang mahinang tawanan ng mga mayayamang bisita. Ngunit si Althea ay hindi nakaupo sa tabi ni Gabriel bilang asawa nito. Suot ang isang simpleng kupas na duster na ibinigay sa kanya. Pinilit siya ni Doña Victoria na magsilbi bilang tagapagdala ng pagkain sa harap ng lahat ng bisita na walang ibang ginawa kundi ang magbulungan at magtakpan ng bibig habang nakatingin sa kanya. Gabriel, bakit ang asawa mo ang naglilingkod sa atin? Is she alright? Ang pabulong na tanong ng isa sa mga kasosyo sa negosyo, ngunit sapat ang lakas nito upang marinig ng lahat. Bago pa man makasagot si Gabriel, na kanina pa hindi makakain dahil sa bigat ng kanyang dibdib, tumayo si Nicole bitbit ang kanyang baso ng alak. Lumapit siya kay Althea, na noon ay nag-aayos ng mga plato sa mesa. Sa isang mabilis at sadyang pagkilos, itinapon ni Nicole ang sarili patungo kay Althea, dahilan upang matapon ang mainit na sabaw ng ulam sa mamahaling gown ni Nicole. Isang matinis na pagsinghap ang nagmula kay Nicole, kasunod ng kanyang pag-iyak, na tila ba siya ang biktima. Oh my God, my dress. Sinasadya mo ba ito? I know you hate me, Althea, pero hindi mo kailangang gawin ito sa harap ng mga bisita. Tumayo si Doña Victoria, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Lumapit siya kay Althea at nang walang babala, ang tunog ng kanyang palad na lumapat sa pisngi ng babae ay gumuho sa buong bulwagan. Ang lakas ng sampal ay nagdulot ng matinding hapdi na agad na nagpalabas ng kulay pulang marka sa maputlang balat ni Althea. Ang kanyang ulo ay napalingon sa gilid at ang ilang hibla ng kanyang buhok ay humarang sa kanyang mukha. Walang modo, pinatira ka na nga namin dito, ganyan pa ang isusukli mo sa kabutihan namin? Ang sigaw ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na tila ba si Althea ang pinakamasamang tao sa mundo. You are a disgrace to this family. Magmula ngayon, hindi ka nakarapat-dapat na humarap sa kahit sinong bisita rito. Tumingin si Gabriel kay Althea
Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa, nanginginig sa pagitan ng pagnanais na ipagtanggol ang babae at ang takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan kapag kinalaban niya ang kanyang ina. Ngunit sa halip na umiyak, dahan-dahang inayos ni Althea ang kanyang buhok. Hinarap niya si Doña Victoria, ang kanyang mga mata ay walang kahit isang patak ng luha. Sa halip na takot isang malamig at matalim na tingin, ang ibinigay niya sa matandang babae, isang tingin na nagdulot ng biglaang panginginig sa puso ni Doña Victoria na hindi nito maipaliwanag. Yumuko si Althea upang pulutin ang mga basag na porselana, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nasugatan at dumugo, ngunit hindi siya dumaing. Habang naglilinis sa sahig, narinig ni Althea ang mahinang bulong ni Nicole kay Doña Victoria na nakatayo malapit sa kanya. "Huwag kang mag-alala, tita. Nabura ko na ang lumang file ng tatay niya sa database kagabi. Wala na siyang makikitang kahit ano." Nanigas ang kamay ni Althea na hawak ang basag na porselana. Ang dugo mula sa kanyang daliri ay pumatak sa puting tile. Ngunit sa kanyang isipan, isang panibagong apoy ang sumiklab. Ang lihim ng kanyang ama ay mas malalim pa sa kanyang inaakala, at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay hindi lamang mga kaaway ng kanyang kasalukuyan, kundi ang mga pumatay sa kanyang nakaraan. Ang sugat sa balat ay madaling maghilom, ngunit ang sugat sa dangal ng pamilya ay patuloy na dudugo hanggat hindi nakakamit ang katarungan. Sa loob ng kanyang madilim na silid, nakaupo si Althea sa gilid ng higaan habang dahan-dahang binabalot ng puting benda ang kanyang mga nasugatang daliri. Ang bawat hawak niya sa tela ay naghahatid ng matinding kirot mula sa mga hiwa ng porselana, ngunit walang anumang dain na lumabas sa kanyang mga labi. Mas iniisip niya ang mga narinig na salita mula kay Nicole. Nabura na raw ang file ng kanyang tatay sa database. Ibig sabihin, alam nila na may naghahanap ng katotohanan, at ibig sabihin din nito ay meron nga silang itinatago. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Nicole at Doña Victoria tungkol sa kanyang ama. Palaging sinasabi ng kanyang tatay, noong nabubuhay pa ito, na ang mga De Silva ay paranoid. Hindi sila nagtitiwala sa digital na teknolohiya para sa kanilang mga pinakamalalim na lihim. Palaging may pisikal na kopya ng lahat ng mahahalagang dokumento na nakatago sa library ng mansyon, sa loob ng isang lihim na vault sa likod ng mga antigong libro. Nang matiyak ni Althea na natutulog na ang lahat ng tao sa mansyon, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Ang gabi ay malamig at tanging ang liwanag ng buwan na lumulusot sa malalaking bintana ang nagsisilbi niyang gabay. Sa kanyang pagpasok sa malawak na library, ang amoy ng lumang papel at katad ay sumalubong sa kanya, nagbabalik ng mga alaala noong bata pa siya at dinadala siya ng kanyang ama sa kanyang opisina. Gamit ang kanyang mga kamay na nababalutan ng benda, mahirap para kay Althea ang magbukas ng mga mabibigat na drawer at maglipat ng mga pahina. Ang bawat pagkilos ay tila isang pagsubok sa kanyang tatatag, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matatag pa sa semento. Hinanap niya ang shelf na naglalaman ng mga ulat ng kumpanya mula noong taong inaresto ang kanyang ama. Pagkatapos ng halos isang oras na paghahanap, nakita niya ang isang makapal na folder na may pamagat na Special Accounts, 2021. Dahan-dahan niya itong binuksan sa ilalim ng mahinang liwanag ng kanyang cellphone. Sa gitna ng mga pahina, nakita niya ang ulat ng pag-audit na nagtuturo sa kanyang ama bilang utak ng malaking nakawan ng pondo. Kinuha ni Althea ang lumang tala-arawan ng kanyang ama na itinago niya sa kanyang duster at inihambing ang pirma nito sa pirma na nasa dokumento ng De Silva. Doon ay nakita niya ang katotohanan. Ang pirma sa ulat ng pag-audit ay may bahagyang panginginig sa dulo, isang panginginig na hindi kailanman magagawa ng kanyang ama na kilala sa kanyang napakaayos at tuwid na pagsulat. Ito ay isang palsipikadong pirma. Huwad ang dokumentong nagpadala sa kanyang ama sa bilangguan. Hindi lamang iyon, sa likod ng ulat ay may nakadikit na isang malit na papel na naglalaman ng listahan ng mga pangalan. Sa ilalim ng pangalan ng kanyang ama ay may nakasulat na scapegoat clearance at sa tabi nito ay ang pangalan ng isang abogado, Attorney Roman. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang hawak ang dokumento. Ang katotohanan ay narito na sa kanyang mga kamay, ngunit ang bigat nito ay tila gustong pumiga sa kanyang huling lakas. Ang kanyang ama ay pinatay sa kahihiyan para lamang pagtakpan ang mga totoong magnanakaw. Sa gitna ng kanyang pag-iyak ng walang tunog,
Isang mahabang anino ang biglang sumakop sa liwanag ng kanyang cellphone mula sa likuran. Ang bango ng pamilyar na pabango ay humalo sa amoy ng lumang papel. Nagpapahiwatig ng presensya ng isang tao na hindi niya inaasahang gising pa sa ganitong oras. Napatigil ang paghinga ni Althea nang marinig niya ang tunog ng paghakbang ng sapatos sa makapal na carpet, bago tuluyang huminto ang mga hakbang na iyon sa mismong likod niya. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito, Althea? Ang malamig na tanong ni Gabriel. At ano ang hawak mo? Ang lason ng pagdududa ay tahimik na gumagapang sa ugat, mas mapanganib kaysa sa anumang galit dahil sinisira nito ang natitirang tiwala sa puso ng isang tao. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito, Althea? At ano ang hawak mo? Ang boses ni Gabriel ay tila isang matalim na patalim na humiwa sa malamig na hangin ng library. Nanigas ang buong katawan ni Althea. Sa isang mabilis at kalkuladong galaw na itinulak ng matinding takot, itiniklop niya ang maliit na papel na naglalaman ng pangalan ni Attorney Roman at isiningit ito sa loob ng kanyang manggas. Itinago niya ang nanginginig niyang mga kamay sa likuran habang naiwan ang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan siyang lumingon kay Gabriel. Ang anyo ng lalaki ay pinalilim ng dilim, tanging ang sinag ng buwan ang nagpapailaw sa kalahati ng kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan, puno ng pagdududa at isang kakatuwang kislap ng pag-aalala. Hindi ako makatulog. Nauutal na sagot ni Althea, pinipilit pakalmahin ang pagtibok ng kanyang puso. Masakit pa ang mga sugat ko mula kanina. Naghanap lang ako ng librong pwedeng basahin para malibang ang isip ko. Lumapit si Gabriel, ang kanyang bawat hakbang ay nagpapabigat sa tensyon. Sa pagitan nilang dalawa, tiningnan niya ang folder na nakabukas sa mesa, ang pamagat na Special Accounts, 2021, ay malinaw na nakasulat doon. Kumunot ang kanyang noo bago niya ibinaling muli ang tingin kay Althea. At kailan pa naging pampatulog ang mga lumang financial reports ng kumpanya, Althea? Ang tono ni Gabriel ay hindi naniniwala, nagtataglay ng babala. Are you investigating my family? Bakit ka nangingialam sa mga dokumentong walang kinalaman sa kontrata natin? Gusto ko lang maintindihan ang mundo mo. Mabilis na pagsisinungaling ni Althea, ang kanyang boses ay naging mas matapang kahit pa nanginginig ang kanyang mga tuhod. Gusto kong malaman kung bakit ganito kalupit ang pamilyang pinasukan ko para lang sa pera. Bawal ba iyon? Tinitigan siya ni Gabriel ng matagal. Sa sandaling iyon, naglaban sa kanyang mga mata ang galit sa panghihimasok ni Althea at ang hindi maipaliwanag na awa sa kalagayan ng babae. Tumingin siya sa mga kamay ni Althea na nababalutan ng puting benda na may bahid ng tuyong dugo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng lalaki, tila sumusuko sa pagtatalo. May mga pinto sa bahay na ito na hindi mo na dapat pang subukang buksan, Althea. Malungkot ngunit mariing babala ni Gabriel. Some secrets are buried for a reason. Para na rin sa kaligtasan mo, huwag mo nang uulitin ito. Hinawakan ni Gabriel ang siko ni Althea, hindi upang saktan ito, kundi upang igiya siya palabas ng library. Ang haplos ng lalaki ay banayad, isang matinding contradiction sa malamig nitong mga salita. Habang naglalakad sila pabalik sa madilim na silid, naramdaman ni Althea ang kalituhan. Paano magagawang maging ganito kabanayad ng isang taong bahagi ng pamilyang sumira sa buhay ng kanyang ama? Nang maisara na ni Althea ang pinto ng kanyang kwarto, napasandal siya rito at napapikit. Kinuha niya ang gusot na papel mula sa kanyang manggas. Attorney Roman, kailangan niyang malaman kung sino ang taong ito. Siya ang susi sa pagpapatunay ng inosensya ng kanyang ama. Ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone na nakapatong sa maliit na mesa. Lumilikha ng isang mababang at tuloy-tuloy na ugong. Ang liwanag mula sa screen ay nagpakita ng isang hindi kilalang numero. Nag-atubili man, pinindot niya ang sagot at inilapit ang telepono sa kanyang tainga. Walang bumati sa kabilang linya. Tanging ang mabigat na paghinga ang kanyang narinig. Hello, sino to? Tanong ni Althea. Ang kaba ay muling bumalot sa kanyang buong pagkatao. Mula sa kabilang dulo, isang boses ng lalaki ang sumagot, gasgas at parang pilit na ibinababa ang tono upang hindi makilala. Alam ko kung paano namatay ang tatay mo, Althea. At alam ko rin na hindi aksidente iyon. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Ang telepono ay muntik nang mahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay, habang ang mga huling salita ng estranghero ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
nag-iiwan ng isang nakakikilabot na katanungan na hindi niya matakasan. Ang bawat salita mula sa kabilang linya ay tila yelong idinikit sa nag-iinit na diwa ni Althea. Sino ka? Paano mo nalaman ang tungkol sa tatay ko? Ang nanginginig niyang tanong. Mahigpit ang kapit sa telepono na tila ba iyon ang huling bagay na nagdudugtong sa kanya sa mundo. Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahinang sagot ng lalaki. Ang kanyang boses ay may halong takot at pag-iingat. Kung gusto mong malaman ang katotohanan na pilit ibinabaon ng mga De Silva, pumunta ka sa lumang liwasan sa likod ng abandonadong pabrika bukas ng gabi. 8:00. Siguraduhin mong wala kang kasama, Althea. Mapanganib ang mga taong binabangga mo. Bago pa man makasagot si Althea, naputol ang tawag, nag-iwan ng malalim na katahimikan na mas nakabibingi kaysa sa anumang ingay. Kinabukasan ng gabi, ginamit ni Althea ang pagkakataong abala ang lahat sa pag-asikaso kay Doña Victoria na may dumating na mga mahalagang bisita. Binalot niya ang sarili sa isang lumang itim na jacket at palihim na lumabas ng mansyon gamit ang pinto sa likuran ng kusina. Ang bawat paghakbang niya papalayo sa ginintuang hawla ay may kasamang matinding kaba, ngunit ang alaalang inosente ang kanyang ama ang nagtulak sa kanyang mga paa upang magpatuloy. Ang hangin sa lumang liwasan ay nagdadala ng amoy ng kalawang at nabubulok na mga dahon. Madilim ang paligid at tanging ang naghihingalong liwanag ng isang poste sa di kalayuan ang nagbibigay ng anino sa mga sirang upuan. Sa ilalim ng isang malaking puno, isang figura ng matandang lalaki ang dahan-dahang lumabas. Nakayuko ito at patingin-tingin sa paligid. Ikaw ba ang anak ni Arturo? Tanong ng matanda. Nang tumango si Althea, lumapit ito at ipinakita ang kanyang mukha na puno ng mga kulubot at bakas ng matinding paghihirap. Ako si Mang Nestor. Dati akong driver at katiwala ni Attorney Roman, ang abogadong nag-ayos ng mga peking papeles laban sa tatay mo. Napatakip ng bibig si Althea habang bumabagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Naririnig niya ang mga pahayag na matagal na niyang gustong patunayan. Mabuting tao ang tatay mo, iha. Siya lamang ang naglakas loob na labanan si Doña Victoria noong matuklasan niya ang pagnanakaw ng matanda sa kaban ng kumpanya. Patuloy ni Mang Nestor, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa lungkot at pagsisisi. Pero hindi naging tanga ang tatay mo bago siya tuluyang madiin. May iningatan siyang isang maliit na tala-arawan, isang itim na notebook, kung saan nakasulat ang lahat ng totoong numero at transaksyon ng mga De Silva. Ang tala-arawang iyon, ang tanging makakapagpatunay ng inosensya niya. Nasaan ang tala-arawan na iyon, Mang Nestor? Kailangan ko itong makuha. Ang nagmamakaawang pakiusap ni Althea, hinawakan ang magaspang na kamay ng matanda. Hindi ko alam kung saan niya eksaktong itinago. Pero bago siya hulihin ng mga pulis, sinabi niya sa akin na itinago niya iyon sa lugar kung saan walang sino man sa mga De Silva ang mag-aakalang maghanap. Sa loob mismo ng mansyon, sagot ni Mang Nestor, bago mabilis na inalis ang kanyang kamay. Hanggang dito na lang ang kaya kong maitulong, iha. Pinagbantaan nila ang buhay ng pamilya ko kaya ako nagtago. Mag-iingat ka. Walang sinasanto ang mga kalaban mo. Mabilis na naglakad palayo si Mang Nestor. Iniwan si Althea na mag-isang pilit inaabsorba ang bigat ng mga nalaman. May tala-arawan, may ebidensya. At nasa loob lamang ito ng bahay kung saan siya nakakulong araw-araw. Dahil sa takot na baka mapansin ang kanyang pagkawala, mabilis na naglakad pabalik si Althea patungo sa sakayan ng jeep. Ang kalsada palabas ng abandonadong lugar ay walang mga ilaw at bihirang may dumaang sasakyan. Habang binabagtas niya ang gilid ng kalsada, naramdaman niya ang malamig na hangin na tumama sa kanyang batok. Kasunod nito ay ang mahinang ugong ng isang makina sa di kalayuan. Lumingon siya at nakita ang dalawang bilog na ilaw mula sa isang itim na sasakyan na dahan-dahang umaandar sa kanyang likuran. Nang pabilisin niya ang kanyang paglakad, narinig niya ang mabilis na pagdiin ng sasakyan sa silinyador. Ang makina ay umungal ng malakas at marahas. Tumakbo si Althea. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa kakulangan ng hangin. Ang kanyang mga binti ay kumikirot sa sobrang pagod at takot. Ngunit gaano man siya kabilis tumakbo, ang sasakyan ay mas mabilis na lumalapit, tila isang halimaw na nakatutok sa kanyang biktima. Sa kanyang paglingon, natisod ang kanyang paa sa isang malaking bato sa gilid ng bangketa.
Bumagsak si Althea sa magaspang na semento, ang kanyang mga palad at tuhod ay nagasgas ng matindi. Bago pa man siya makatayo, isang matalim na iyak ng goma ang umaling-awngaw sa kalsada. Isang nakakapasong liwanag mula sa mga ilaw ng sasakyan ang tuluyang bumalot sa kanyang panginginig, at ang tanging naramdaman niya ay ang paglipad ng sasakyan patungo sa kanyang walang kalaban-labang katawan. Sa isang kisap mata, huminto ang oras. Ang nakabibinging iyak ng mga gulong na pilit pinipigilan sa ibabaw ng aspalto ay nagdulot ng makapal na usok na pumulupot sa nanghihinang katawan ni Althea. Hindi tumama ang malamig na bakal ng sasakyan sa kanyang laman. Huminto ito ilang pulgada lamang mula sa kanyang mukha. Ang init ng makina ay tila hininga ng kamatayan na direktang nagbabala sa kanya. Bago pa man siya makahinga ng maayos, mabilis na pinihit ng chopper ang manibela at pinaharurot ang sasakyan palayo. Iniiwan si Althea sa gitna ng madilim na kalsada na nababalot ng alikabok at matinding panginginig. Ito ay hindi isang simpleng aksidente. Ito ay isang malinaw na mensahe. Isang maling galaw pa at tuluyan na siyang buburahin sa mundo. Kinabukasan ng umaga, isang kakaibang bigat ang nararamdaman ni Gabriel sa kanyang dibdib habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo ng ospital kung saan nakaratay ang kapatid ni Althea. Palihim siyang pumunta roon upang bayaran ang natitirang balanse ng bata. Isang munting hakbang upang pag-aani ng konsensyang matagal na niyang pinipigilan na unti-unting ginigising ng katatagan ni Althea. Ngunit nang makarating siya sa silid ni Benjo, bumungad sa kanya ang mga nurse na mabilisang nag-aayos ng mga gamit ng bata habang umiiyak ang tiyahin ni Althea sa isang sulok ng kwarto. "Anong nangyayari rito? Bakit niyo ililipat ang pasyente?" Ang naguguluhang tanong ni Gabriel sa doktor na abala sa pagsusulat sa chart. "Mr. De Silva, sumusunod lamang po kami sa utos." Ang magalang ngunit nag-aalangang sagot ng doktor. "Kagabi po ay dumating ang personal na sekretarya ng inyong ina. Ipinag-utos ni Doña Victoria na ihinto ang lahat ng paggamot kay Benjo at ilipat siya sa charity ward ng isang pampublikong ospital kung saan walang sapat na kagamitan para sa kanyang sakit. Ayon sa inyong ina, tinatanggal na ng pamilya ninyo ang anumang tulong pinansyal na ipinangako para sa batang ito." Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Gabriel. Ang kanyang mga kamao ay automatikong nagsara dahil sa matinding gulat. "Pero kailangan ng bata ng operasyon. Mamamatay siya kapag inilabas niyo siya rito nang hindi natatapos ang gamutan." Yumuko ang doktor, tila labis na natatakot sa impluwensya ng pamilya De Silva. "Kaya nga po labag man sa aming kalooban, wala kaming magagawa. Mahigpit ang banta ng inyong ina na ipapasara niya ang pondo ng ospital na nanggagaling sa inyong kumpanya kung hindi kami susunod. We are just trying to save the hospital, sir." Sa sandaling iyon, tuluyang nahulog ang maskara ng huwad na pagmamahal at dangal ng kanyang pamilya. Nakita ni Gabriel ang maitim na katotohanan. Hindi lamang pangalan at negosyo ang pinoprotektahan ng kanyang ina, kundi isa itong halimaw na handang pumatay ng inosenteng bata para lamang panatilihing nakagapos at desperado si Althea. Naalala niya ang mga sugat ni Althea, ang pagbebenta nito ng sariling dugo, ang labis na pagod sa mga mata nito habang patuloy na naninilbihan sa kanila. Lahat ng paghihirap na iyon ay hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa kasamaang sadyang idinisenyo ng sarili niyang ina. Ang galit na namuo sa puso ni Gabriel ay hindi na kayang pigilan pa ng anumang utang na loob. Ito ay isang bulkan ng pagkasuklam na matagal na niyang ibinaon dahil sa takot na suwayin ang babaeng nagluwal sa kanya. Pagbalik niya sa mansyon, hindi na siya nag-abala pang kumatok. Marahas niyang itinulak ang malaking pinto ng silid-aklatan kung saan nakaupo si Doña Victoria habang payapang humihigop ng mamahaling tsaa. Tila walang kahit anong kasalanang gumugulo sa isip nito. Lumingon ang matanda, ang kanyang kilay ay tumaas sa kawalan ng galang ng kanyang anak. "Gabriel, ano bang klaseng pag-uugali yan?" Hindi pinatapos ni Gabriel ang kanyang ina. Humakbang siya palapit sa malaking lamesa ng matanda, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa magkahalong puot at matinding pagkabigo. Sa boses na nagtataglay ng talas na hindi pa kailanman narinig ng matanda mula sa kanya, binitawan niya ang katanungang yayanig sa pundasyon ng kanilang marangyang kaharian. "Ano ang ginawa mo sa pamilya niya, ma? At huwag na huwag mong subukang magsinungaling sa akin dahil alam ko na ang totoong kulay mo." Habang ang boses ni Gabriel at Doña Victoria
ay nagbabanggaan sa loob ng malawak na library. Lumilikha ng isang mabigat na tensyon na tila nakakasakal sa buong mansyon. Ginamit ni Althea ang pagkakataong iyon upang mabilis na bumalik sa kanyang maliit na silid. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang misyon, binging-bingi na sa mga panlilinlang ng pamilyang ito, ang itim na tala-arawan ng kanyang ama. Sa lugar kung saan walang sino man sa mga De Silva ang mag-aakalang maghanap, paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salita ni Mang Nestor sa kanyang isipan. Inilibot niya ang kanyang paningin sa masikip at maalikabok na bodega na nagsisilbi niyang kwarto ngayon. Dito itinatambak ang mga lumang gamit mula sa opisina noong nirenovate ang kumpanya, ilang taon na ang nakalilipas. Walang miyembro ng pamilya De Silva ang mag-aaksaya ng oras na pumasok sa silid na ito. Lumuhod siya sa sahig, kinakapa ang bawat pulgada ng lumang kahoy, umaasang tama ang kanyang hinala. Ang kanyang nanginginig at may mga sugat pang daliri ay huminto sa isang bahagi ng sahig, sa ilalim mismo ng lumang katre, kung saan ang isang tabla ay tila hindi nakalapat ng maayos at umangat ng bahagya. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas upang maiangat ang mabigat na kahoy. Ang pagkilos na yon ay nagdulot ng mahinang pag-inggit mula sa lumang materyales. At sa wakas, ay bumungad sa kanya ang isang makitid na espasyo sa ilalim ng sahig. Sa loob niyon, nababalot ng isang makapal na plastik na naging kulay dilaw na sa paglipas ng panahon, ay isang maliit na itim na kwaderno. Nanginginig ang buong katawan ni Althea nang alisin niya ang plastik. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang amoy ng lumang papel at ang gasgas na pabalat ng kwaderno. Nang buksan niya ang unang pahina sa ilalim ng mahinang liwanag ng bumbilya, ang maayos at tuwid na sulat kamay ng kanyang ama ay tila isang malakas na suntok na yumanig sa kanyang dibdib. Hindi ito puro numero ng kumpanya. Ang unang pahina ay isang liham na matagal nang naghihintay na mabasa. Para sa aking pinakamamahal na anak, Althea, kung nababasa mo ito, patawarin mo ako dahil wala na ako sa tabi mo para protektahan kayo ni Benjo. Patawarin mo ako kung hindi ko na ibigay ang magandang buhay na ipinangako ko sa inyo. Ang mga luha ni Althea ay bumagsak ng sunod-sunod, mabilis na bumabasa sa gilid ng mga pahina ng tala-arawan. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Pinipigilan ng isang malakas na paghikbi na gustong kumawala sa kanyang lalamunan dahil baka may makarinig sa kanya. Niyakap niya ang kwaderno sa kanyang dibdib. Tila ba niyayakap ang natitirang piraso ng kaluluwa ng kanyang ama. Ang bawat salitang nakasulat ay nagpapakita ng labis na pagmamahal at matinding pagsisisi ng isang amang nag-isang lumaban sa mga higante, ngunit nabigo. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi maihahambing sa anumang panlalait na natanggap niya mula kay Doña Victoria. Ito ang sakit ng pangungulila. Matapos ang ilang sandali ng pagtangis sa katahimikan, dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga mata at nilipat ang mga pahina patungo sa pinakadulo, naghahanap ng kasagutan. Dito nagbago ang anyo ng sulat ng kanyang ama. Mula sa maayos na pagkakasulat, naging magulo ito at nagmamadali, tila isinulat sa gitna ng matinding takot habang nag-aagaw ang buhay at kamatayan. Ang mga huling linya sa pahina ay tuluyang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Althea. Natuklasan ko ang lahat. Nakita ko ang mga tunay na dokumento ng bilyon-bilyong pondo na ibinulsa ni Doña Victoria at ang planong gawin akong sangkalan para malinis ang pangalan ng mga De Silva. Ngunit huli na ang lahat. Narinig ko ang utos niya kay Attorney Roman sa telepono kaninang madaling araw. Pinutol nila ang preno ng sasakyan ko. Althea, anak, kung ano man ang mangyari sa akin pag uwi ko ngayong gabi, gusto kong malaman mo na hindi ako isang magnanakaw at higit sa lahat, hindi ito aksidente. Pinatay nila ako. Ang luha ay para lamang sa mga taong may panahong magluksa. Para kay Althea, ang pagluluksa ay tapos na. At ang panahon ng paniningil ay nagsisimula pa lamang. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga mata. Ang bawat haplos sa kanyang pisngi ay tila nagbubura sa kahinaan ng kanyang nakaraan. Binalot niyang muli ang itim na tala-arawan sa lumang plastik at maingat na ibinalik sa ilalim ng sahig. Ang katotohanan ay ligtas na ngayon. Ang susunod niyang hakbang ay hindi ang magwala o sumigaw ng katarungan, kundi ang gamitin ang mismong laso ng mga De Silva upang sirain sila mula sa loob.
Kinabukasan, naging kapansin-pansin ang mabigat na hangin sa hapagkainan. Nakaupo si Doña Victoria sa dulo ng mahabang mesa. Ang mukha ay nakasimangot habang humihigop ng kape. Sa kanyang tabi ay si Nicole, maagang dumating upang muling iparamdam ang kanyang posisyon sa mansyon at pilit na pinapakalma ang matanda matapos ang matinding sagupaan nito kay Gabriel kagabi. Pumasok si Althea bitbit ang isang malaking silver na tray ng bagong lutong almusal. Kung dati ay palagi siyang nakayuko at iniiwasan ang matatalim na tingin ng mga taong ito, ngayon ay tuwid ang kanyang likod. Ang kanyang mga hakbang ay walang pag-aalinlangan. Bawat yabag sa marmol na sahig ay may dalang tahimik na kapangyarihan. Althea, bakit ang tagal mo? Can't you see Tita Victoria is stressed? Wala ka talagang silbi kahit kailan. Ang mataray na puna ni Nicole, umirap habang pinagmamasdan ang suot na duster ni Althea. Sa halip na yumuko at humingi ng tawad, marahang ibinaba ni Althea ang tray. Kumuha siya ng isang porselanang tasa at maingat na nagsali ng tsa para kay Nicole. Isang kalmadong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pasensya na Nicole, medyo napuyat kasi ako kagabi. Ang malumanay ngunit malamig na sagot ni Althea sa tonong Taglish na sadyang pinatunog niyang pamilyar. Naghahanap kasi ako ng mga nawawalang files sa database ng kumpanya. Nakakapagod palang mag-trace ng mga digital footprint, lalo na kapag ang taong nagbura ng ebidensya ay masyadong kampante at nakalimutang itago ang IP address ng sarili niyang phone. Nanigas si Nicole, ang kanyang kamay na hawak ang tinidor ay biglang nanginig. Mabilis na lumingon si Doña Victoria, ang kanyang matatalim na mata ay lumipat mula kay Althea patungo kay Nicole. Anong pinagsasasabi mong bata ka? Anong files? Ang mariing tanong ng matanda, ang boses ay nagbabadyang sumabog. Tumingin si Althea kay Doña Victoria ng may inosenteng anyo, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa panunuya. Wala po, Doña Victoria. Naisip ko lang po kasi, napakahigpit ninyo sa mga sikreto ng pamilya, tapos may mga taong tila ipinagkakalat ito sa hangin dahil lang sa pagiging pabaya. Akala ko pa naman, lahat ng pumapasok sa bahay na ito ay mapagkakatiwalaan ninyo. Tinalikuran na ni Althea ang hapagkainan bago pa man makasagot si Nicole. Habang naglalakad siya pabalik sa kusina, narinig niya ang pagsisimula ng mainit na pagtatalo. Pinagsabihan ng malakas ni Doña Victoria si Nicole tungkol sa paghawak ng mga confidential na impormasyon, at ang tinig ni Nicole ay pumiyok sa pagtatanggol sa sarili. Isang mapait na ngiti ang kumawala kay Althea. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at maliliit na sugat. Ano po nga kamay na ito ang dating naglilingkod sa kanila ng bulag? Ngunit ngayon, ang mga kamay ring ito ang unti-unting humihila sa mga pisi na kumokontrol sa kanilang buhay. Kinahapunan, hindi na hinintay ni Althea na ipatawag siya. Kusa siyang pumasok sa pribadong opisina ni Doña Victoria. Naabutan niyang nakatayo ang matanda malapit sa bintana, pilit na pinapakalma ang sarili matapos paalisin si Nicole. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok dito ng walang pasabi? Asik ni Doña Victoria, halos umusok ang ilong sa labis na pagkagalit sa kawalan ng galang ng babaeng itinuturing niyang basahan. Hindi kumibo si Althea. Lumapit siya sa malaking mesa ng matanda at inilapag ang isang manipis na brown envelope na ginawa niya kaninang umaga. Sa loob niyon ay isang peking papel na ginaya niya ang format mula sa mga lumang dokumento. Nakasulat ang pangalan ni Attorney Roman at ang salitang scapegoat clearance na sinadya niyang ipasada sa ibabaw ng makina ng lumang printer upang magmukhang kumpidensyal. Naghahanap ba kayo ng nawawalang ebidensya kung gaano kayo kadumi, Doña Victoria? Ang diretsong pahayag ni Althea, ang boses ay hindi nanginig kahit isang beses. Napatingin ang matanda sa envelope at sa unang pagkakataon, ang kanyang mapagmataas na mukha ay kinakitaan ng bakas ng matinding takot. Huwag ninyong isipin na hawak niyo ang buhay ko at ng kapatid ko. Dugtong ni Althea, humakbang papalapit hanggang sa magsalubong ang kanilang mga paningin. Dahil sa oras na may mangyaring masama kay Benjo, o kung subukan niyo akong iligpit gaya ng ginawa niyo sa preno ng sasakyan ng tatay ko, hindi lang ang kapirasong papel na ito ang lalabas. Sisiguraduhin kong ang buong imperyo ninyo ang magbabayad. Ang tapang ay parang isang malakas na apoy. Kapag naubos na ang kahoy na nagpapaningas dito, ang tanging maiiwan ay ang malamig at nanghihinang abo. Pagkapasok ni Althea sa kanyang maliit na silid, tuluyan nang bumigay ang kanyang mga tuhod.
Napasandal siya sa nakasarang pinto habang unti-unting dumudulas paupo sa malamig na sahig. Matagumpay niyang nayanig ang kaharian ni Doña Victoria, ngunit ang takot na kapalit nito ay tila isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Alam niyang ginalit niya ang isang halimaw at anumang oras ay maaari itong gumanti. Isang marahang paglapat ng mga buko ng daliri sa kahoy na pinto ang bumasag sa katahimikan. Bago pa man makasagot si Althea, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel. Wala na ang formal na suot nito. Ang kanyang polo ay lukot. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng matinding pagkapagod na tila bitbit niya ang buong mundo. Nang makita niya si Althea na nakaupo sa sahig, mabilis siyang lumuhod sa harap nito. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Sa halip ay maingat niyang kinuha ang mga nanginginig na kamay ni Althea. Tinitigan niya ang mga sugat at kalyo sa mga daliri ng babae at sa isang kilos na puno ng pagsisisi, idinampi niya ang kanyang mga labi sa mga sugat na iyon. Ang dampi ay banayad, mainit at puno ng pagmamakaawa. Galing ako sa ospital. Ang basag na boses ni Gabriel habang hindi binibitawan ang mga kamay ni Althea. Nalaman ko kung ano ang sinubukan gawin ng mama ko kay Benjo. Inayos ko na ang lahat. Binayaran ko ang buong bills niya gamit ang personal kong pera. At nilipat ko siya sa pinakasiguradong VIP room na walang sino man ang pwedeng pumasok kundi ang doktor niya. He is safe now, Althea. I promise you. Tiningnan ni Althea ang mga mata ni Gabriel. Nakita niya ang luhang nagbabadyang tumulo mula sa lalaking kailanman ay hindi nagpakita ng kahinaan sa sino man. I'm so sorry, Althea. Patuloy ni Gabriel. Ang boses ay unti-unting nilalamon ng emosyon. Pumasok ako sa kontratang ito iniisip na isa ka lang kasangkapan. Naging bulag ako sa kasamaan ng sarili kong pamilya, pero noong nakita kitang nahimatay, noong nakita ko kung paano ka lumaban kahit inaapakan ka na nila, doon ko na-realize kung gaano ako kawalang kwenta. Umusog si Gabriel papalapit. Ipinatong niya ang kanyang noo sa noo ni Althea. Ang kanilang mga hininga ay naghalo sa malamig na hangin ng silid. Hindi na ito tungkol sa kumpanya o sa kontrata. Mahal kita, Althea. Hindi ko alam kung kailan o paano, pero hindi ko na kayang makita kang nasasaktan. Let me protect you. Hayaan mong itama ko ang lahat ng pagkakamali ko. Pumikit si Althea. Hinayaan ang unang patak ng kanyang luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila gumaan dahil sa init ng presensya ni Gabriel. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan sa mansyong ito, ang pintig ng puso ni Gabriel na nararamdaman niya ngayon ay ang kaisa-isang bagay na totoo. Niyakap niya ang lalaki, ibinaon ang kanyang mukha sa dibdib nito habang tahimik na umiiyak, at naramdaman niya ang mahigpit na pagganti ng yakap nito, tila nangangakong hindi na siya kailanman bibitawan. Ang gabing iyon ay naging isang kanlungan para sa kanilang dalawa. Isang tahimik na sumpaan ng dalawang kaluluwang pilit pinaglalapit ng sugat at pag-ibig. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, kailangang umalis ni Gabriel upang harapin ang board of directors at pigilan ang anumang hakbang ng kanyang ina. Bago siya lumabas ng pinto, inabot niya kay Althea ang isang blankong tseke na may personal niyang lagda. Take this. Gamitin mo para sa anumang kakailanganin ni Benjo o kung kailangan mong tumakas bigla kung sakaling hindi ko makontrol si mama ngayon. I signed it already, ilagay mo na lang ang halaga. Malambing na tagubilin ni Gabriel, hinagkan ang tuktok ng ulo ni Althea bago tuluyang naglakad palayo. Nang makalabas si Gabriel, naupo si Althea sa gilid ng kama at tiningnan ang tsekeng hawak. Ngunit habang tinititigan niya ang asul na tinta ng lagda ni Gabriel, isang nakakakilabot na lamig ang biglang gumapang mula sa kanyang gulugod patungo sa kanyang batok. Kumunot ang kanyang noo. Mabilis niyang kinuha mula sa ilalim ng kanyang unan ang lumang audit report ng kumpanya, ang dokumentong nagdiin sa kanyang ama na ipinakita niya kay Gabriel noong nahuli siya nito sa library. Itinabi niya ang tseke sa ilalim ng pekeng lagda ng kanyang ama sa audit report. Tumigil ang paghinga ni Althea. Ang hugis ng letrang A at ang kumpas ng kurba sa huling bahagi ng pirma, ang tiyak na diin at ang natatanging panginginig sa dulo ng tinta, ay eksaktong-eksakto. Hindi ito ginaya. Ang taong pumirma sa blankong tseke ay ang mismong taong pumirma sa peking dokumentong pumatay sa kanyang ama. Ang lalaking nag-alay sa kanya ng pag-ibig kagabi
ay siya ring lalaking naging kasabwat sa pagsira ng kanyang pamilya 5 taon na ang nakalilipas. Ang bawat bakas ng tinta sa papel ay tila bawat patak ng dugo ng aking ama na naniningil sa akin. Isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal na tinanggap ko mula sa mga De Silva. Nanatiling nakatitig si Althea sa 2 dokumento sa kanyang harapan. Ang tsekeng puno ng pangako ng kaligtasan at ang audit report na puno ng sumpa ng nakaraan. Parehong-pareho ang kumpas ng kamay, ang diin sa panulat, at ang maliit na kawit sa dulo ng letrang G. Hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaking niyakap niya kagabi, ang lalaking naniwala siyang magliligtas sa kanya, ay ang mismong kamay na pumatay sa dangal ng kanyang tatay. Nararamdaman ni Althea ang unti-unting paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang natitirang pag-asa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sugurin si Gabriel at itanong kung bakit. Bakit kailangang siya pa? Bakit kailangang paglaruan ang kanyang puso matapos nilang sirain ang kanyang buhay? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto. Mabilis na isinilid ni Althea ang mga papel sa loob ng punda ng kanyang unan at mabilis na pinunasan ang kanyang mga mata. Pumasok si Gabriel, bakas sa kanyang mukha ang isang maliit na ngiti na tila ba ang mundo ay naging payapa na para sa kanilang dalawa. Althea, I have good news, masiglang sabi ni Gabriel habang lumalapit sa kanya. Napospone ang board meeting. I have the whole day to stay with you. Maybe we can visit Benjo together later? Tumingin si Althea kay Gabriel. Nakita niya ang kagandahan ng mukha nito, ang mga matang tila puno ng katapatan. Ngunit sa likod niyon, ang nakikita na niya ngayon ay ang anino ng isang kriminal. Isang matinding pagkasuklam ang bumangon sa kanyang lalamunan, ngunit pinilit niya itong lunukin. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maging mas magaling na artista kaysa sa kanila. Sige, Gabriel, ayos lang ako. Medyo masama lang ang pakiramdam ko, baka dahil sa puyat. Ang malamig at tipid niyang sagot. Iniwas niya ang kanyang katawan nang tangkaing haplusin ni Gabriel ang kanyang pisngi. Ang hawak nito, na dati ay nagbibigay ng init, ay tila naging isang madulas na ahas na nagpapanginig sa kanyang balat. Napansin ni Gabriel ang pag-iwas ni Althea. Kumunot ang kanyang noo, ang kaba ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Bakit? May nagawa ba si Mama? Tell me, Althea, don't hide anything from me. Wala, Gabriel. Napagod lang talaga ako, pag-uulit ni Althea habang tumatayo at naglalakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang malawak na hardin na tila isang magandang bilangguan. You should rest too. I'll just prepare some tea. Habang nasa kusina, nanginginig ang mga kamay ni Althea habang hawak ang takure. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Kung si Gabriel ang pumirma sa dokumentong iyon, ibig sabihin ay hindi lamang siya isang saksi, kundi isang aktibong kasabwat ni Doña Victoria. Ngunit bakit ibibigay ni Gabriel ang USB na naglalaman ng mga ebidensya laban sa kanyang ina? Ito ba ay isa na namang masalimuot na laro para lalong mabaon si Althea sa utang na loob? Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, nakarinig siya ng mahinang pag-uusap mula sa veranda sa labas ng kusina. Boses iyon ni Doña Victoria at ni Attorney Roman, ang abogadong matagal na niyang hinahanap. Siguraduhin mong walang maiiwang kopya ng scapegoat clearance, Roman. Ang mariing utos ng matanda. Si Gabriel na ang bahala sa babaeng iyon. He's doing his part well. Let him play the hero for now. Kapag nakuha na natin ang lahat ng kailangan natin, sabay nating itatapon ang magkapatid na iyan. Pero Donya, paano kung malaman ni Gabriel ang totoong nangyari sa preno ng sasakyan ni Arturo? Tanong ng abogado sa isang boses na puno ng pangamba. Alam niyo namang mahal niya ang babae. Isang nakakangilong tawa ang lumabas sa mga labi ni Doña Victoria. Hindi niya malalaman dahil siya mismo ang nag-utos sa mekaniko, hindi ba? Nakalimutan mo na ba ang pirmadong job order na hawak ko? Gabriel thinks he's saving her, but he's actually just cleaning his own mess without knowing it. Nabitiwan ni Althea ang basong hawak niya. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa sahig ay hindi narinig dahil sa malakas na hangin. Ngunit ang bawat salita ni Doña Victoria ay tila isang malaking pader na gumuho sa ibabaw ni Althea. Hindi lamang pirma sa audit report ang kasalanan ni Gabriel. Siya rin ang dahilan kung bakit nawalan ng preno ang sasakyan ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal ni Althea ay tuluyang naputol.
Ang kanyang puso ay naging kasing tigas ng bato, at ang tanging nanatili ay ang matinding pagnanais para sa isang madugong paniningil. Dahan-dahan siyang bumalik sa kwarto kung saan nakahiga si Gabriel. Naghihintay sa kanya nang may mapanlinlang na ngiti. Kinuha ni Althea ang maliit na kutsilyo sa tray ng tsaa. Itinago ito sa kanyang likuran, habang ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang peking ngiti na kasing ganda ng isang rosas, ngunit kasing lason ng isang linta. Gabriel, tawag niya sa isang boses na malambing, ngunit nakamamatay. May nakalimutan akong ibigay sa iyo. Ang pinakamabigat na hatol ay hindi nagmumula sa hukuman, kundi sa mga matang dati ay puno ng pag-ibig, ngunit ngayon ay nag-aapoy na sa puot at paniningil. Humakbang si Althea pumasok sa silid. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa maliit na kutsilyong itinago niya sa ilalim ng puting tela sa tray. Bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang hudyat na wala na siyang balikan. Pagkakita sa kanya, tumayo si Gabriel mula sa kama, ang kanyang mukha ay maliwanag pa rin sa saya, isang ekspresyong tila hindi alam na ang kamatayan ay nasa harap na niya. Althea, are you okay? Bakit ganyan ang tingin mo? Tanong ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit. Itinaas ni Althea ang kanyang kamay, handa nang ilabas ang talim, ngunit bago pa man niya magawa iyon, hinawakan ni Gabriel ang kanyang pisngi. Ang haplos ng lalaki ay puno ng lambing, ang uri ng haplos na matagal niyang pinangarap, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng hapdi sa kanyang kaluluwa. I know you're scared, Althea. Pero maniwala ka, tapos na ang paghihirap mo. Mamayang gabi, sa anniversary gala ng kumpanya, tatapusin ko na ang lahat. I will announce our marriage and I will step down as CEO para mapanagot si Mama sa lahat ng ginawa niya sa pamilya mo. I will surrender myself to, kung kailangan, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa katapatan. Nanigas si Althea. Ang kutsilyo sa kanyang likuran ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa malambot na karpet. Hindi lumilikha ng anumang tunog. Napatingin siya sa mga mata ni Gabriel. Nakita niya ang isang taong handang isakripisyo ang sarili para sa kanya. Ngunit paano ang pirma? Paano ang preno ng sasakyan? Bakit, Gabriel? Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Althea, ang boses ay puno ng pait. Dahil hindi ko kayang mabuhay sa isang palasyong itinayo sa mga luha mo, sagot nito. Dumating ang gabi ng anibersaryo. Ang bulwagan ay puno ng mga nagniningning na chandelier, ang mga hiyas ng mga bisita ay tila mga bituin sa dilim, ngunit sa gitna ng karangyaan, isang bagyo ang nagbabadyang sumabog. Nakatayo si Doña Victoria sa gitna ng entablado, suot ang kanyang pinakamahal na gown, nakangiti sa mga camera habang hawak ang isang baso ng champagne. Ladies and gentlemen, tonight we celebrate 30 years of the Silva Excellence, ang malakas na pahayag ng matanda. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, ang malaking screen sa kanyang likuran ay biglang nagbago. Sa halip na mga larawan ng kumpanya, lumabas ang isang video, isang recording ng usapan ni Doña Victoria at Attorney Roman sa library. Ang boses ng matanda na nag-uutos na putulin ang preno ng sasakyan ni Arturo ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, kasing linaw ng isang hatol na galing sa langit. Kasunod nito ay ang mga dokumento ng scapegoat clearance at ang mga totoong audit report na may pirma ni Doña Victoria na pilit na ginaya ang pirma ni Gabriel upang madiin ang sarili niyang anak kung sakaling mabuko ang lahat. Ang bawat pahina ay dahan-dahang lumalabas sa screen, ibinubunyag ang lahat ng dumi sa harap ng buong bansa. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay nakabibingi. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Doña Victoria na ngayon ay maputla pa sa porselana. Ang kanyang baso ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay at nabasag sa sahig. Ang tunog ng kristal na nagkapira-piraso ay tila hudyat ng pagbagsak ng kanyang imperyo. Lumakad si Althea patungo sa entablado, suot ang isang simpleng puting gown na tila isang anghel ng katarungan. Sa tabi niya ay si Gabriel, na hawak ang itim na tala-arawan ng ama ni Althea. Tapos na ang paghahari mo, ma, ang malamig na sabi ni Gabriel. Sa gitna ng kahihiyan, tuluyang nawala sa katinuan si Doña Victoria. Sumigaw siya, ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasugatan. Hindi! Akin ang lahat ng ito. Pinatay ko ang tatay mo dahil balak niyang sirain ako at papatayin din kita. Sa isang biglaang pagkilos, kumuha ang matanda ng isang pirasong basag na kristal mula sa sahig at dinaluhong si Althea. Ang mga bisita ay nagsisigawan, ang mga gwardya ay mabilis na kumilos,
Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan ang narinig. Nakahiga si Doña Victoria sa sahig. Pinipigilan ng mga pulis na kapapasok pa lamang. Ang kanyang marangyang gown ay puno na ng alikabok at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ang hustisya na matagal nang natulog ay sa wakas ay nagising na. Ang bawat simula ay madalas na nagmumula sa mga abo ng isang masakit na nakaraan. Kailangang matupok ang lahat ng kasinungalingan upang sumibol ang isang katotohanang tunay na malaya. Ang mga mansion ng mga De Silva, na dati ay puno ng nakakasakal na presensya ni Doña Victoria, ay nababalutan na ngayon ng isang kakaibang katahimikan. Wala na ang mga utusan na nagmamadali, wala na ang tunog ng mga mamahaling sapatos na tumatama sa marmol, at wala na ang mabigat na aura ng pang-aapi. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pag-ihip ng hangin sa mga kurtina at ang malayo at malungkot na huni ng mga ibon sa labas. Nakatayo si Althea sa gitna ng malawak na sala. Hawak ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng iilang piraso ng kanyang damit at ang itim na talaarawan ng kanyang ama. Handa na siyang umalis. Nakamit na niya ang katarungan at ang kanyang kapatid na si Benjo ay ligtas na at nagpapagaling na sa isang maayos na pasilidad. Wala na siyang dahilan para manatili pa sa ginintuang hawlang ito. Althea. Ang boses ni Gabriel ay galing sa likuran niya, mahina at tila nag-aalinlangan. Nang lumingon siya, nakita niya ang lalaki na nakasandal sa hamba ng pinto. Wala na ang kislap ng isang CEO sa kanyang mga mata. Mukha siyang isang taong kakatapos lang dumaan sa isang matinding bagyo. Ang lahat ng yaman ng pamilya De Silva ay kinuha ng gobyerno at ginamit na pambayad sa mga biktima ng kanilang pandaraya, kabilang na ang pamilya ni Althea. Pumunta ako sa opisina ni Attorney Roman bago siya tuluyang ikulong. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at takot. Inamin niya ang lahat, Althea. Ang pirma sa audit report. Ginaya iyon ng mama ko gamit ang isang lumang light table at ang mga pirma ko sa aking mga school records noong bata pa ako. Ipinatago niya ang dokumentong iyon para sa oras na kailangan niya ng panangga. Ako ang ituturo niya. At ang preno ng sasakyan. She manipulated me to sign a maintenance order for a car I didn't know was your father's. Nanatiling tahimik si Althea, hinahayaan ang bawat salita ni Gabriel na pumasok sa kanyang sistema. Ang bigat na kanina pa nakadagan sa kanyang puso dahil sa hinalang pumatay si Gabriel ay dahan-dahang naglaho. Pinalitan ng isang matinding awa para sa lalaking naging biktima rin ng sarili niyang ina. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad o ang manatili ka rito. Patuloy ni Gabriel, lumapit siya ng kaunti, ngunit nananatili sa isang respetadong distansya. I lost everything, Althea. The house, the company, the name. Pero sa totoo lang, ngayon ko lang naramdaman na humihinga ako ng totoo. I want to start over, not as a De Silva, but as just Gabriel. Tumingin si Althea sa bintana, sa sikat ng araw na tumatama sa mga dahon. Kailangan kong maging buo muna, Gabriel. Para kay Benjo, para kay tatay, at higit sa lahat, para sa sarili ko. Ang katarungan ay hindi sapat para gamutin ang lahat ng sugat. Panahon ang kailangan ko. Isang mapait ngunit tanggap ng ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Gabriel. Tumango siya. I understand, maghihintay ako kahit gaano katagal. Kahit kailanganin kong magsimula sa pinakamababang trabaho para lang patunayan sa iyo na karapat-dapat ako sa isang pangalawang pagkakataon. Dahan-dahang lumakad si Althea patungo sa pinto. Nang makalampas siya kay Gabriel, sandali siyang huminto. Hindi niya ito tiningnan, ngunit naramdaman ng lalaki ang init ng kanyang presensya. Ang huling pahina ng diary ni tatay. Sinabi niya doon na ang galit ay isang laso na tayo rin ang umiinom. Mahinang sabi ni Althea. Ayaw kong dalhin ang laso na iyon sa bagong buhay ko. Pinapatawad na kita, Gabriel. Pero kailangan nating hanapin ang ating sarili nang magkahiwalay muna. Ang tunog ng pagsara ng malaking pinto ng mansyon ay tila isang huling tuldok sa isang madilim na kabanata. Naglakad si Althea palabas ng gate, bitbit ang kanyang bag at ang dangal na matagal nang ipinaglaban ng kanyang ama. Sa labas ang langit ay maliwalas at ang hangin ay hindi na amoy alikabok ng nakaraan, kundi amoy ng bagong umaga. Habang naglalakad siya, isang tanong ang naiwan sa hangin. Sapat na ba ang patawad para muling buuin ang isang pusong ilang beses nang nadurog? O sadyang may mga pag-ibig na kailangang dumaan sa apoy bago maging dalisay?
Ang bawat dapit hapon ay hindi hudyat ng katapusan, kundi isang pangako na ang araw ay muling sisikat. Dala ang pagkakataong hilumin ang mga sugat na iniwan ng nagdaang gabi. 2 taon ang mabilis na lumipas mula nang isara ni Althea ang mabigat na pinto ng mansyon ng mga De Silva. Ngayon, ang hanging nalalanghap niya ay hindi na amoy alikabok ng mga lumang lihim, kundi amoy ng sariwang kape at bagong luto na sinangag. Sa isang maliit ngunit malinis na karinderya sa tabi ng isang pampublikong parke, nakatayo si Althea sa likod ng counter. Ang kanyang mukha ay may bakas na ng kapayapaan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Pinalitan na ito ng ningning ng isang babaeng nahanap na ang kanyang sariling lakas. Ate Althea, tapos na ako sa homework ko. Pwede na ba akong tumulong sa pagliligpit? Ang masiglang boses ni Benjo ay umalingaw-ngaw sa loob ng kainan. Malusog na ang bata, malayo sa maputlang hitsura nito noong nakaratay pa sa ospital. Ngumiti si Althea at hinaplos ang buhok ng kapatid. Sige, pero dahan-dahan lang sa mga plato, ha? Sa bawat tawa ni Benjo, nararamdaman ni Althea ang basbas ng kanyang tatay mula sa langit. Ang itim na talaarawan ay nakalagay na ngayon sa isang espesyal na kahon sa kanilang maliit na bahay, hindi na bilang ebidensya ng puot, kundi bilang paalala ng pagmamahal na nagligtas sa kanila. Samantala, sa loob ng isang madilim at malamig na selda sa labas ng lungsod, ang katahimikan ay binabasag lamang ng tunog ng pagpihit ng susi sa rehas. Doon ay nananatili si Doña Victoria, suot ang kupas na kulay kahel na uniforme. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng mamahaling hiyas, ay nanginginig na ngayon habang hawak ang isang baso ng tubig na gawa sa plastik. Wala na ang kanyang kapangyarihan, wala na ang kanyang mga alalay. Ang kanyang tanging kasama ay ang mga multo ng kanyang mga maling desisyon, isang malupit na karma na unti-unting kumakain sa kanyang dating marangyang pagkatao. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga silya si Althea, ang tunog ng maliit na kampanilya sa itaas ng pinto ay naghudyat ng pagdating ng isang bisita. Hindi ito ang karaniwang suki na naghahanap ng mabilis na pananghalian. Ang mga hakbang ng lalaki ay mabagal. Tila nag-aalinlangan kung dapat ba siyang pumasok. Napaangat ang tingin ni Althea. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan nang makita ang lalaking nakatayo sa harap ng pinto. Si Gabriel. Wala na siyang suot na mamahaling suit. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng polo shirt at pantalon, at ang kanyang mga palad ay may mga kalyo na, tanda ng 2 taon na pagtatrabaho bilang isang ordinaryong site engineer sa malalayong probinsya. Ngunit sa kabila ng kanyang simpleng hitsura, ang kanyang mga mata ay mas malinaw at mas tapat kaysa noong siya pa ang CEO ng De Silva Holdings. Althea, mahina niyang tawag. Ang kanyang boses ay may halong kaba at pananabik. I just got back to the city. I heard about your business. Ang ganda na ng karinderiya mo. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang hawak na basahan. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa, isang katahimikang hindi na nakakasakal, kundi puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin pa sa salita. Anong gusto mong orderin, Gabriel? Ang mahinahong tanong ni Althea. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit si Gabriel sa counter. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa paningin ni Althea. Kahit ano, basta luto mo. I miss the taste of home, Althea. I missed you. Naramdaman ni Althea ang pamilyar na kiliti sa kanyang puso. Isang damdaming akala niya ay tuluyan ng namatay sa gitna ng bagyo. Ngunit alam niya na ang pag-ibig, kung ito ay totoo, ay parang isang halaman na kahit gaano katagal matuyo, ay muling sisibol kapag nadiligan ng katapatan at pagsisisi. Umupo ka muna, ipaghahanda kita, sagot ni Althea sa tonong Taglish na puno ng lambing. Habang pinapanood ni Althea si Gabriel na nakikipag-usap at nakikipaglaro kay Benjo sa isang sulok, napagtanto niya ang mahalagang aral ng kanyang buhay. Ang katotohanan ay maaaring masakit at ang katarungan ay maaaring matagal dumating. Ngunit ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagpili na magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat ang nagkasala, kundi dahil karapat-dapat ang sarili mo sa kapayapaan. Ang pag-ibig ni na Althea at Gabriel ay hindi na isang kontrata na nakasulat sa papel. Ito ay isa ng kwento na nakaukit sa kanilang mga puso, isang kwentong dumaan sa apoy ng pagsubok, nabahira ng luha ng pagkakamali, ngunit ngayon ay nagniningning na sa liwanag ng isang bagong simula. Ang agos ng buhay ay patuloy na dadaloy,
At sa bawat bukas na darating, hawak na nila ang pangako na wala ng lihim na makakasira sa kanilang muling na buong mundo. Sa wakas, ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay naghilom na, at ang pag-ibig ay malaya na.